Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi po ng isang Eat Bulaga host na pinadala po sa kanyang gift o package ng Broadway Gems. Walang iba kundi po si Karen Aistrup mga kadabarkads at plinex niya nga po yung mga accessories na natanggap niya mula po sa Broadway Gems na siyang magagamit niya po sa programang Eat Bulaga. And also, hindi lang yan mga kadabarkads, inilabas din po ni Karen Aistrup ang naging pictorial niya para po marahil ito sa kanyang ini-endorsong brand. So, Lady and Block and talaga namang nagniningning ang kanyang kagandahan mga kadabarkads. Sana more project and more endorsement ang makuha po ni Karen Aistrup since mahusay naman siya at may angking abilidad mga kadabarkads. Kaya sana more project Karen. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap kay Ruel Carino mga kadabarkads. Ito pong si Ruel Carino very appreciative talaga na bata. Kahit anong ibigay niyo sa kanya, ma-appreciate niya yan mga kadabarkads. Ayon nga po dito sa inilabas na post, napaka-appreciative mo talagang bata pero ang nagdala talaga si Periwinkle loko ka talagang bata ka. Kailan pa naging pangmayaman lang ang Periwinkle be? Tsaka ano raw, Hangten House, yung may multo, di talaga maalis yung joke mo sa katawan. So nakakatuwa pong bigyan ng regalo at pasalubong si Ruel Carino dahil kahit maliit po na bagay yung ibigay niyo sa kanya, sobrang ma-appreciate niya yan mga kadabarkads. Yan yung isa sa mga katangian po ni Ruel na talaga namang gustong gusto at hinangaan ng mga supporters niya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome mga kadabarkads sa kung saan update lang tayo para po sa magiging concert nito kasama po yung kanyang ama and syempre si Stephen JC. June 20 po yan, 2026 sa Fathers Point, San Pedro, Laguna. Kings of the Day, Father Music Legacy, Jerome Ibardome, Fitz, Stephen JC, and Papa Jam. Supportahan natin ito mga kadabarkads. And also, may ganap din po si Jerome Ibardome, kasama po si Mang Domeng, and si Stephen JC, and si Alan Orbistondo. Dito po yan sa Wash and Dine Bistro located at 76 Lapurok 6, Mining Road, Capaya, Angeles City, Pampanga. So, ang ticket 800 pesos. Gates open 6 p.m. Suportahan natin yan kasi live na live po natin yung mapapanood on June 12, 2026. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap sa mami po ni Reza Madison. So kahapon nga po inilabas si Mami Riza yung kanilang video na kung saan nasa Subic nga po sila, nagbe-beach and ine-enjoy ang kanilang vacation. And then may video nga po na inilabas si Mami Riza na kung saan ay napahagulhol at napaiyak po siya mga kadabarkads dahil naantig po yung kanyang puso sa kwento po ng nanay na binilhan niya po ng ice candy. So ganito po kasi yan mga kadabarkads. Sinold out po or pinakyaw ni Mami Riza yung tinda po na ice candy ni nanay na nagtitinda po sa gilid po ng beach. Napakwento nga po si nanay mga kadabarkads na yung kinikita niya daw po sa pag-ice candy ay binibigay niya po sa kanyang anak para po makapagtapos ng pag-aaral. HRM mga kadabarkads, medyo magastos po ang HRM dahil panay laboratory po yan. Ngayon, si Mami Riza po parang naantig yung kanyang puso dahil syempre danas na danas niya yan bilang nanay, talagang gagawin lahat para po maipagtapos yung anak, para po maigapang yung pag-aaral ng kanyang anak. So, ang total po ng ice candy is bale 550. Ang ginawa po ni Mami Riza, binigyan niya na po ng 1,000 si nanay. Sa tuwa po ni nanay, niyakap niya po si Mami Riza at napaiyak na din. At maging si Mami Riza napahagulhol at napaiyak na rin po dahil dito mga kadabarkads. At hindi pa nga po nasiyan si Mami Riza, nagpakuha pa po siya ng 1,000. Bali 2,000 na po ang ibinigay kay nanay. Grabe no, nakaka-touch po itong ginagawa ni Mami Riza. Sobrang bait at napakabusilak po ng kanyang puso mga kadabarkads. Yun ay dahil napagdaanan at naranasan niya na rin po talaga mga kadabarkads na gumapang po talaga sa hirap para lamang po mapagtapos yung kanyang mga anak. Danas na danas yan. Kaya alam po ni Mami Riza yung pakiramdam ng naghihirap,
'di ba, na kinakapos. Kaya po, nagiging blessing din si Mami Riza sa kanyang kapwa. Kaya naman suportahan natin mga Kadabarkads ang vlog ng Team Raisa dahil deserve po nilang suportahan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa balita na umuugo ngayon tungkol sa TV5 at sa ABS-CBN. Ayon kasi dito sa post ng Kapamilya Connect, TV5 nakikipagnegosasyon sa ABS-CBN para maipalabas ang kapatid show sa Kapamilya Channel. Makalipas ang 5 buwan, maugong ang balita tungkol sa panibagong partnership ng ABS-CBN at TV5. Matatanda ang nagsimula ito sa pagkakaroon ng ABS-CBN News Channel o ANC sa Signal. At ngayon, maugong ang negosasyon ng TV5 sa ABS-CBN upang ipalabas din sa kanila ang upcoming serye ni Coco Martina, Sigabo. Ngunit, base sa panibagong article ng Philippine Entertainment Portal o ng PEP, mukhang hindi lang pala Sigabo ang kasama sa pakikipagnegosasyon ng TV5 sa ABS-CBN kundi meron pang ibang agenda. Kung dati-rate, ang mga programa lamang ng ABS-CBN ang natutunghayan sa TV5, pero sa bagong negosasyong ito, nagaganap ay mapapanood na rin sa Kapamilya Channel ang mga programa ng Kapatid Network na tsak na ikakatuwa ng mga manggagawa sa TV industry dahil kabilang sila sa mga makikinabang. Sa lalang madaling panahon, inaasahang magkakaroon ng opisyal na pahayag ng ABS-CBN at TV5 kapag naayos at natapos na ang kanilang negosasyon. Anong masasabi niyo mga kapamilya? Pabor ka bang maipalabas sa Kapamilya Channel ang mga TV shows? So kung ganon, yung Itbulaga mapapanood na rin sa Kapamilya Channel. Parang ang gulo mga Kadabarkads, diba? Parang ang labo po nito. Parang medyo magkakarambolan po yung mga show ng TV5 sa ABS-CBN, di ba? Parang ang gulo. Ewan ko kung may katotohanan nga ito mga Kadabarkads ha. Kasi sa totoo lang, ang gulo-gulo po mga Kadabarkads. Nagrambol-rambol na yung mga programa sa isang channel. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon mga Kadabarkads. Kamusta na kaya siya? Sa mga nagtatanong po ng kalagayan at sitwasyon ni Boss Joey De Leon, okay na okay lang siya. Sabi ko nga po sa inyo, nagpapagaling, nagpapalakas, at wala pong nangyaring masama sa kanya katulad po ng kinakalat ng ibang YouTube channel mga Kadabarkads na sinugod daw po sa hospital si Boss Joey De Leon. Grabe, katulad na lamang po ng ipiplex ko sa inyo mga Kadabarkads. Mababasa dyan, ayan, kayo na lang yung bumasa. Siyempre, ito po ang paliwanag dyan. There are no legitimate reports of official announcement that veteran television host Joey De Leon has been rushed to the hospital. Any claims circulating online suggesting a medical emergency or hospitalization are completely false. Hindi po totoo. These types of sensationalized claims typically originate from unverified social media accounts or fabricated YouTube videos designed to generate views or spread misinformation or fake news. He remains active in the entertainment industry and continues to appear on television. Sa ngayon, hindi po siya nag-a-appear sa television. And yun po talaga yung pinagmumula ng mga fake news at mga maling haka-haka ngayon, mga Kadabarkads. Pero ulitin ko lamang, okay na okay po si Boss Joey De Leon. Okay na okay po siya, wala pong nangyari sa kanya. Although medyo may katandaan na, kaya hindi naman natin may iwasan na magkaroon siya ng mga nararamdaman like vertigo, masakit yung tuhod, kaya hindi po natin siya nakikita sa programang Itbulaga. Yun lang yun, pero wala pong nirush or sinugod sa hospital katulad po ng kinakalat ng ibang YouTube channel. Okay? Maging matalino po tayo sa mga paniniwalaan po natin na balita. Okay? So paano mga Kadabarkads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.